Legal umano ang ilan sa ipinataw na reciprocal tariffs ni US President Donald Trump. Yan ay batay mismo sa kanilang Court of Appeals. Habang sa iba pang balita, umakyat na sa 5 nasawi sa Indonesia mula sa nagaganap na kilos protesta laban sa kanilang pamahalaan. Ang mga detalye mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galangge. Balita mula sa Amerika, sa botong 7-4 naglabas ng hatol ng US Court of Appeals na karamihan sa mga ipinapatupad na reciprocal tariffs ni US President Donald Trump ay ilegal. Ayon sa korte, ginagamit umano ni Trump ang mga taripa bilang pangunahing paraan para isulong ang patakaran pang-ekonomiya ng US gaya ng paggiit ng presyo sa ibang bansa at muling pagkasundo sa mga kasunduang pangkalakalan. Dagdag pa rito, ginagamit din ito ni Trump upang makakuha ng mga concession sa ekonomiya mula sa mga trading partners, ngunit nagdudulot din ito ng pabago-bagong takbo sa mga financial market. Giit naman ni Trump sa kanyang social media platform na Truth Social kung hindi naman daw dahil sa kanyang mga panukalang taripa ay hindi uulad ang ekonomiya ng Estados Unidos. Ngunit sa kabila nito, papayagan pa rin ng Court of Appeals na ipagpapatuloy ang pagpapatupad ng naturang panukala hanggang sa ika-14 ng Oktubre. Sa iba pang balita, nauwi naman sa panununog ng isang government building ang may tuturing na deadliest protest sa Makassar sa Sulawesi Province sa Indonesia. Ito'y matapos na naging mitya noong nakaraang linggo kung saan sinagasa ng isang police vehicle ang isang motorcycle taxi driver bilang police action. So do'y nagaganap rin na kilos protesta. Dito sumiklab ang galit ng mga residente kahit napilitan si Indonesian President Prabowo Subianto na bawasan ang mga benepisyo ng mga politiko bilang hakbang upang pakalmahin ang mga nagaganap na protesta laban sa pamahalaan. Habang kanselado rin ang dapat sana'y pagbisita ni Subianto sa China para makiisa sa pagdiriwang ng 80 anibersaryo ng pagtatapos ng World War II kung saan magkakaroon ng Victory Day Parade sa September 3. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangge ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.